Magandang umaga sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating guro na si Dr. Dennis Villagora. Ako si Binibining Ara Angel Memuan at sa putong ito ay ipapahayag o ilalahad ko sa inyo ang isa sa mga uri ng pamamahayag, ang broadcast journalism, na kung saan narito tayo ngayon sa loob ng isang FM booth o sa isang radio station. Ngunit bago ang lahat, ay narito muna ang mga layunin para sa talakayan na ito. Una, natutukoy ang mga katangian ng pamamahayag sa radyo, ang broadcast journalism. Pangalawa, na ipamamalas ang wastong paraan ng pagbabalita sa pamamagitan ng maikling radio broadcasting. At ang panghuli ay nakapagbibigay ng sariling obserbasyon tungkol sa ipinakitang demo dito sa FM booth. Ngayon sa ating pagsisimula ay nais ko munang itanong kung ano nga ba ang pamamahayag para sa inyo. Sige, Gundaw. Ayan, maraming salamat. Mukhang maidaragdag sila na, ha? Sige. Ayan, tama. Mari ka nang maupo. Milon? Ayan, magaling. Mari ka nang maupo. Maraming salamat sa inyong mga ideya tungkol sa pamamahayag. Ngayon naman ay nais kong malaman kung nakakarinig na ba kayo ng pamamahayag na mula sa radyo o sa telebisyon. Sige na, Wanaw. Maaari bang ilarawan mo kung ano ang iyong naririnig? Maraming salamat na, Wanaw. Maaari ka nang maupo. Ngayon sa ating pagsisimula ay nais kong bigyan ninyo ng pansin itong mga kagamitang narito sa loob. Una, mayroon tayong mikropono. Narito ang ating controller dito sa aking kaliwa. At narito ang ating headset. Ipapakita ko sa inyo kung paano ito gagawin. Balita, patas na komentaryo, balanse ang pauna-una, ligong baruganan, buntagong balita. Buntagong balita. May buntag sa mga suking tigpaminaw sa nangkatauhan sa lungsod sa Mabinay sa nanabot sa labay sa Tonsibya. Ang Power 102.1 DYRY RFM ang sibiyan ng mas gipapusgan ug mas gipalapdan. Buntagong balita. Ug duwang pa sa itong mga balitang nasyonal, 332 ka tawo nasikop sa PNP Anti-Cybercrime Group sa unang quarter sa 2026. Buntagong balita. Ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG may pahigayon og balampusong operasyon din 332 ka mga sospetsyado ang nasikop gikan sa Enero hangtod Marso ning tuiga. Sumala sa taho ang mga pagdakop nahitabo pinaagi sa pagpatuman sa 337 ka cyber warrants ug nagadayang entrapment operations sa tibuokan nasod. Gipahayag ni Brigadier General Wilson Asueta nga magpadayon ang ilang pagpahugot sa cyber intelligence ug digital forensics aron masiguro ang kaluwasan sa publiko batok sa mga hulga sa internet. Buntagong balita. Ayan, matapos yung makita kung paano gagawin ang pamamahayag, nais ko munang isalaysay sa inyo kung ano ang mga katangian ng isang pamamahayag bago ninyo gawin ang aking ginawa. Unang-una, ano nga ba ang isa sa mga katangian ng maayos na pamamahayag? Tama, Melon, ito ay ang napapanahon. Ano nga ba itong napapanahon? Bigyan ng pagpapakahulugan, Aka? Maraming salamat. Pangalawa ay tinatawag natin na tumpak. Marcosa, ano ang iyong pagpapakahulugan sa salitang ito? Batay sa pamamahayag? Ayan, magaling. Maaari ka nang maupo. Pangatlo naman ay ang objektibo. Ano nga ba ito, kadosale? Ayan, maraming salamat. Magaling. Pangapat ay ang malinaw. Sige, Gundaw. Maraming salamat. At ang panglima ay ang maikli at direkta. Sige, Lindayaw. Maraming salamat. Ang pang-anim ay ang makabuluhan, lanaha. Ayan, maaari ka na maupo. Maraming salamat sa pagbibigay ng inyong ideya. At ang panghuli at ang pampito ay tinatawag natin na may tamang diin at tono. Ano nga ba ito? Baniel. Ayan, maraming salamat. Ngayon, batid ko naman na alam na ninyo ang mga katangian ng pamamahayag. Ngayon ay nais kong gawin ninyo ang aking ginawa
kanina na aking ipinapakita upang malaman ninyo at maranasan ang totoong pagpapahayag. Ayan, magaling kayong lahat. Ngayon naman, matapos ninyong gawin ang pamamahayag gamit itong sa loob ng ating estasyon, maaari bang ilarawan ninyo kung ano ang inyong naging karanasan? Sige, magsisimula tayo kay Akab, isa-isa. Maraming salamat sa iyong makabuluhang mga ideya at pagbabahagi ng inyong mga karanasan ngayong araw na ito, batay sa ating ginawang pagpapahayag. Ngayon, ito ang dapat ninyong tandaan. Ang kahalagahan ng pamamahayag sa ating lipunan ay ito ay ang pagbibigay o nagbibigay ng impormasyon, nagpapalaganap ng katotohanan at nagbibigay ng serbisyo publiko sa ating lipunan. At iyon lamang ang ating talakayan sa araw na ito. Magandang umaga at maraming salamat.